They questioned the same number of quorum, 12 din yun. pero ginamit nila noong June 3. Ulitin natin, kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. No, sabi niya, Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. Opo. kaya lang yung 10 nag-walk out, Nag-walk out. isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yun, Sabi opo. niya, is there a quorum? Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Oho. Tama, Jen? Tama po. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Kahit present lahat o kulang kanina, o there was a motion to dispense, whatever that is. Not A upon a quorum situation, call, Madam President, when motion they, to- when they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung President, sakasakali As po, reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence. I'm not taking sides. 5 p.m. Monday. And we will adjourn the session. sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Tandaan mo opo. din, ha? Baka Opo. ikaw pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, Opo. nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? Si Senad Tito Sen. Yan ba mahirap intindihin? Nung kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung do we have a quorum? So Oo. napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Oo. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules, kung ano-ano, kung mga ngatwira ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. oo nga, So, ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize na. Kailangan maipaliwanag nating Oo. mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na 12 lang kayo, kami. opo, oo. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Ngayon, balikan natin yung ginawa nila noong June 3, 2026. Kailan lang Wednesday. yun? Last Ilang araw Wednesday lang lang po yan. yun? Opo, oo. Last Wednesday, di ba? Yes po. Oho. Ilan ba kami na senador, Jen? 24 po. 24. Oo. Hindi naman po pwedeng sabihin nila dahil si Senator Bato ay nagtatago. ay nawala na siya sa 24. Senador pa rin po siya. Hindi rin naman totoo dahil sa nakakulong ngayon si Senator Jinggoy, Oo. bigla na lang siyang hindi senador. Senador pa rin po Sa siya. mga Opo. yung bilang nananatili na 24. Yes po. Tama? O ngayon, ano ngayon ang quorum ng 24? Eh di 13. 13. 13, oo. Oo. Ang buong akala nila, nung sumama sa kanila si Senator Chis, Opo. Na umattend doon sa session. oh, Opo. dalawa ang bilang ni Senator Chis. Na kunwari invisible yung isa, Opo. yung isa, pero nananatiling 12 lang. Oho. Ngayon, Jen, ang sinasabi ng saligang batas kasi, Jen, makakapag-transact ka lang ng trabaho mo. Opo. Bilang senador. The Senate can transact business or do business Okay. kung majority. Di ba? Opo. Ngayon, 12 lang yun, Jen eh. Paano ka ngayon makakapag-transact ng business ng Senado kung wala yung required na mandatory na 13? Oho. Okay. Nag-elect sila ng Senate President pro tempore. 12 lang sila, Jen. Illegal yun. Kasi ang kailangan mo talaga ay 13. Oho. Pagkatapos, ang sabi nila, acting president si Senator Gatchalian. Oho. Paano mo ngayon i-legitimize yung magiging legitimize yung pagkakahirang niya na Senate President? Unang-una, para ikaw para mapalitan mong Senate President, valid yung ginawa niyong aksyon. Oho, Ibig sabihin, 13 sila. Opo. Pangalawa, paano mo naman papalitan si Senate President Alan Cayetano? Sa liwanag ng rules namin din, kailangan palitan mo yung acting, yung nananatiling Senate President. Una, wala siyang, physically hindi siya makakagawa ganap ng tungkulin. Oho. Una best talaga, wala. O, Diba? o kaya nag-resign siya.
O kaya namatay siya. Ayan, O kaya incapacitated. talagang incapacitated na permanently. So magtatalaga ngayon ng acting Senate President. Opo. Sa makatwid, lahat ng ito ay wala eh. Oho. Paano mo papalitan ng Senate President? Una, illegal yung ginawa ninyo na pag-i-elect ng President pro tempore. Oho. Hindi mo rin pwedeng palitan si Senator Laurel Legarda na siya ang nahirang na Senate President pro tempore. pro tempore. Oho. Dahil buhay pa naman siya eh. Yes po. Hindi sa AI. Hindi siya Hindi sa AI. hindi sa AI. So, paano ngayon ito? Paano nila sasabihin ngayon na ang kanilang ginawang mga aksyon doon sa kanilang naked power grab ay batay sa tuntunin, Oho. batay sa Constitution? Mali po yun eh. Oho. Yun ang unang batayan kung bakit natin sinasabi lahat ng ginawa nilang aksyon, lahat ng ginawa nilang pagdidesisyon, kung ano man yun, walang basihan sa saligang batas, walang basihan sa Constitution. Oho. Ito pang isang dyan na kailangang malaman ng kababayan natin kung bakit yung 12 ay kailanman ay hindi magiging batayan ng legalidad o legitimacy ng kanilang ginawa. Opo. Halimbawa, noong May 26, 2026 Jen, yung mga members ng Bendalo, Okay. Oho. May 26 po ito. Oh. May 26. Kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Oho. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority, 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Oh. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Oho. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya Oho. 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Oho. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, Opo. 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin dyan para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa Yes. magitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing Yes po. o ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Oho. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So, Yes, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel. at saka si Senator Chis. Dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander din, di ba? Oho. Ngayon, Oh. mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung okay. kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas Oo. sa aming tuntunin. Para sa ganun, hindi kami talaga makapag-participate. Pag-participate sa namang pagdinig. Opo. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na Pangangailangan, o sitwasyon. consequence na Yes hindi pwedeng makarating physically. Kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa Oo. ospital, Pwede o kaya sila. biglang Opo. nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng gano'n sapagkat na-cancel ang mga flight. Opo. Sila naman makakagamit nung kaya lang ang nakikita nila kagad kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun na nga. Yun nga sinabi ng isang senador. Oh, kaya sa motion ni SP Alan, sabi niya, pwede ba nating pag-usapan ngayon? Opo. Doon nga kami nagtalo, Pag-usapan, pagdebatihan. hindi Opo. dito kanya gusto siya komite, sabi niya gano'n. Sa mga kapatid, mas mabuting kanyang mag-walk out na lang tayo kung hindi natin maayos ito. Nag-walk out nga yung 10. Oho. Merong natira sa kanila, di ba?
Opo, yung kanilang minority leader. Oo. At kinwestiyon yung quorum. So 11 kami, plus si Senator Tito Soto, 12 kami. O, sabi niya, Warm body na nasa plenaryo ng time na yun. sabi Opo. niya, is there a quorum? Opo. Alam niya nang nawala na yung quorum dahil 12 na nga kami. Oho. Tama, Jen? Tama po. Ulitin natin kasi baka mamaya hindi masyadong naintindihan ng kababayan natin. 11 kami, 11 din sila. Opo. Kaya lang yung 10 nag-walk out. Nag-walk out. Isa na lang ang natira, so 12 na lang kami. Yes, tama kayo. Sa makatwid sa 12, walang quorum. Tama? Wala po, 50-50. Wala nga. Dapat ang quorum kasi 13. 13, Tandaan mo opo. dyan, ha? Baka Opo. ikaw pati ikaw nawawala. Kaya ako sinasabi ito, Opo. nung 12 na lang kami, sinong nag-question ng quorum? So, Senad Tito Sen, opo. Sabi niya, minority leader. do we have a quorum? Wala na, dahil 12 nga eh. Oo nga, no, Bakit naka-record yun. bakit nung ginawa nila na June 3, Oo. pinipilit nila na merong quorum? Oo nga, no. Oo nga. So, they questioned the same number of quorum, 12 din yun. pero ginamit nila noong June 3. Hindi pa naman malayo yung May 26 eh. Oo. Sa June 3. Tsaka tanda ko yun, Sen. Halos isang linggo pa lang. Opo, tama kayo. Yan ba mahirap intindihin? Nung ano? kami 12 na lang, tumayo ang Tito Sen, sabi niya, Kinwestiyon yung do we have a quorum. quorum? So napilitan kaming mag-adjourn dahil wala ng quorum eh. Oo. Bakit nung gumawa sila ng ganito, 12 lang sila, Noong Miyerkules, kung ano-anong kung mga ngatwiran ng ginagawa, Quezio, Abilino versus Cuenco, hindi po ninyo magagamit yun eh. oo nga, ano. So, ngayon siguro, naisip mo na dyan, ano? Oo nga, ngayon ko lang na-realize yan. Kailangan maipaliwanag nating Oo. mabuti ito eh. Sila mismo ang kumwestiyon ng quorum dahil 12 na 12 lang kayo, kami. opo, oo. Pero pinipilit nilang may quorum kahit 12 sila pagka gusto nila. Pagka yung ayaw nila, wala kaming quorum. Pagka yung gusto nila, May quorum. palaging may quorum. Yan po, napakadali lang intindihin niya. Mukhang double standard ngayon, Sen. Mali nga yun. Hindi ano? ba? Oho. Ang quorum palaging 13. Tama. Mga kababayan, mangyayari lang 12 kung halimbawa yung isa sa amin nasa ibang bansa po. Nasa ibayong Tandaan dagat. po nyo, yun po yung doktrina na na-establish po sa Abilino versus Cuenco. At yan po ay ginamit panahon ni Franklin Drilon dahil 4 po yung wala, 20 na lang po yung basis po ng computation ng quorum o ng majority, kaya yung 12 po pwede na. Ayun. Pero sa panig po namin ngayon, wala pong umaalis ng bansa. 24 po kami, kaya nanatili, 13 po talaga yon. Oho. Madali pong intindihin ito. Sila lang po ang pinipilit na umintindi ng pamali kapag sinabi mong wala po kasi kayong legal background. Nagagalit po silang lahat. Masasaktan ng damdamin eh. Ad hominem daw yun, Sen. Ito hindi na po legal background ang pinag-uusapan eh. Opo. Sabi nga ni Ping, it's the rules, stupid. Meron pang stupid. Ang sasabihin ko lang sa kanya ngayon, hindi naman rules eh. It's arithmetic, stupid. Oho. Hindi ba? Yes po. Arithmetic lang ito eh. Nagtatawa itong cameraman natin kasi nakukwenta niya eh. Oh, 24 divided by 2 plus 1. 13. Kanina ko gumamit pa ng calculator. Tinitingnan ko eh. Calculus pa nga ginamit yung calculator. Simpleng-simple kanya. O nga naman ano. Oo. Di ba? Oho. Ano na yon? 24 divided by 2 Opo. plus 1 equals? 13. It's arithmetic. Stupid.